ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa pang-edisyon ng programang Break Time. Mayroon sila kay Mayor Deo Macalma. Ito po mga lingkod sina Ray Sibayan at Thea Pecho Carpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ito na po tayo sa ating buong headlines sa Break Time. PNP doble kayod sa todong seguridad ng traslasyon at ang pagbisita naman ni Indonesian President Joko Widodo sa January 9. Vlogger na umano'y naninira at gustong mag-resign. Si Pangulong BBM hinahunting ng pulisya. Destabilization plot, fake news ayon sa PNP at AFP. RH Break Time! Nag-bomb joke sa mga nagsisimba sa Quiapo Church, sinaresto ng pulisya. Bagsak siya sa kulungan. Supply ng kuryente sa Panay Island at karatig na lalawigan balik normal na ayon sa Department of Energy. RH Break Time! Ang opisyal ng DOE at ng NGCP gigisahin sa investigasyon sa malawakang brownout sa Western Visayas sa January 11 ang investigasyon. RH Break Time! Inflation rate bumagal sa 3.9% noong Disyembre dahil sa mabagal na taas presyo ng mga bilihin ayon yan sa PSA. RH Break Time! DOTR, hindi raw ho pumalag sa investigasyon ng Kongreso sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Death toll sa magnitude 7.5 na lindol sa Japan. 7.5 ba o 7.6? Naglalaro din yata sa una 7.6, ngayon may lumalabas 7.5. Pumalo na sa 78, higit 200 katao nawawala. RH Mga naputukan sa pagsalubong sa bagong taon, lagpas 600 na. Stray bullet injuries na dagdagan pa. RH Outlet ng J&T Courier Company sa Quezon Province, hinolda 800,000 pisong cash at baril ng sekyu, tinangay. Wow. RH Break Time! Ito na po tayo sa detalye po ng ating mga balita sa programang Break Time. Doble kayod po ang Philippine National Police para matiyak ang seguridad ng traslasyon 2024. Kasabay din po ng pagdating sa bansa ni Indonesian President Joko Widodo. Nakatakda nga hong lumapag sa bansa si Widodo sa January 9. Kasabay nga po ng pagdiriwang ng kapiyastahan po ng Black Nazarene sa Quiapo, Maynila. Ayon po kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, may sapat na tauhan ng PNP para matiyak ang kapayapaan, seguridad sa traslasyon at maging ang kaligtasan ho mismo ng Pangulo ho ng Indonesia. Inagpa ni Colonel Fajardo na hindi ito ang unang pagkakataon na mayroong security coverage ang PNP sa dalawang magkasabay na major events sa bansa. Samantala, arestado ng Manila Police District ang isang 40 anyos na lalaki matapos mag-bomb joke sa mga nagsisimba sa First Friday Mass sa Quiapo Church kaninang umaga. Ayon kay Police Captain Roel Robles Hepe ng Plaza Miranda Police Community Precinct, isang deboto ang nagsumbong sa kanila ukol sa pangyayari. Bumubulong-bulong umano sa mga deboto ang 40 anyos na lalaki na kinilalang si Dennis Garcia, taga sa Uyo, Quezon City,
ukol umano'y sa pasasabuging bomba. Ganon? Nang ma-inspeksyon ng mga pulis ang kanyang bag, wala naman itong laman kundi mga personal niyang gamit lamang. Sabi ni Robles, posibleng maharap sa kasong paglabag sa anti-bomb joke law si Garcia. Bakit bumubulong-bulong siya? Ayaw niyang... Siguro para mas intense kasi, ganun 'di ba ba? yun? Kapag Sa kayo bagay, pabulong-bulong kasi pasimple lang. Kapag Abay. isisigaw mo siya, may bomba, may bomba. Abay, naisip pa niyang mag-bomb joke Nag-strategize pa eh. Diyos mio naman, sa mismong simbahan? Ha? Siguro. Talaga Attention naman. seeker. Naku naman, no. Ayun, attention seeker. Ayan ang attention na yun, nasa nakakuha kanya. siya ng attention sa kulungan ng bagsak niya. Yun nga Ha? lang. Makakuha din siya ng attention sa mga kapwa-preso. Baka bigla siyang bugbugin. Baka bigla siyang kunyatan. Sabihin, nagpe-prepare yung mga tao sa traslasyon. Ikaw, pa-bomb joke, bomb joke. Alika rito, Diyos ma-joke ka. mio Ma-joke naman. ka namin. Oo. Walang magawa sa Wala. buhay, ano ha? Magtularan. Wag. Saka masama yan, bomb joke, ano ha? Correct. Nilinaw ho ng Manila Police District na hindi huhulihin ang mga deboto na gusto pa ring sumampa sa andas sa mismong araw ho ng traslasyon sa January 9. Ito po ang sinabi ni Manila Police District Chief Colonel Arnold Ibay matapos makiusap ang simbahan ng Quiapo sa mga deboto na huwag namang sumampa sa andas para na rin po sa kanilang kaligtasan. Una po rito yung sinabi rin ni Alex Irasga, advisor ng Quiapo Church para sa piyesta ng Puong Itim na Nazareno. Layon din po ng pagbabawal na sumampa sa andas para hindi ho mapinsala ang mismong imahen ni Black Nazarene. Dagdag pa ni Ibay, batayan niya sa kautusan ni NCRPO Chief Major General Merencio Nartates. Ang mahalaga ay matiyak nilang maayos at ligtas ang daraan ng mismo ng traslasyon sa Enero 9. Wala pong hulihan po dito. At ang sabi nga po ng ating Regional Director, si Major General Jose Melencio Nartates Jr. na sabi na hayaan natin na i-profess ang kanilang paniniwala. Ibigay natin as long as ang gagawin natin, i-secure natin ang dadaanan at yung dalawang venue, ito pong Quiapo Church at the same time, ito pong Quirino Grandstand, kung saan po magsisimula ang traslasyon. Yun. Yan po ang tinig mismo ni Colonel Arnold Ibay Mistea. Meron nga ako nakausap na deboto kasama natin dito sa DCRH. Ang sabi? Abay, mahirap pigilin. Ha? Oo, bugso ng damdamin kasi yan. Mahirap pigilin ng mga deboto kung gusto nilang sumampa sa andas. Ha? Saka, ayun, medyo iba yung kanilang negative yung kanilang reaksyon. Yung lalagyan ng salamin. Oo. Well, pinoproteksyonan lang naman kasi ang antigong imahe na. Kasi diba? tradisyon na kasi yan na wala naman talagang salamin yan eh. Oo. Saka, noon kasi yun, bata-bata pa yung kahoy, yung rebulto. Ngayon. Ang binabanggit nga nila, Miss Thea, sana man lang kung gusto nilang ma-secure yung, yung imahe, abay, iangat nila. Masyado ro kasi malalim yung pagkakalagay dun sa andas. Dapat nakaangat. Ay, ganun din naman. Kahit gano'n kataas, gano'n katay pagka gusto mong akyatin, aakyatin mo. Oo. Aminin natin sa mga sarili-sarili natin yan. Pero hindi mo matatawaran yan kasi mga deboto yan, saka talagang matindi yung kanilang pananampalataya kay Black Nazarene. Simbuyo ng damdamin. Yun. Yan. Diba? Inisip ko yun. Sabi ko may malalim na Tagalog for that. Simbuyo ng damdamin. And we are discussing about Black Nazarene, Miss Thea, no ha? Nasa atin ng linya si Sir Alex Irasga, ang siya mismo ang advisor po ng Quiapo Church, kaugnay pa rin po ng preparasyon sa traslasyon 2024. Sir Alex, magandang hapon po sa inyo. Welcome sa program Break Time with Ray and Miss Thea. Magandang hapon. Magandang hapon po, Kuya Ray at Thea at sa inyong mga taga-subaybay sa DCR. Kayo ho ba'y ready na? Ready na ho ba tayo sa January 9, Sir Alex? Ready na po. Dapat asa po natin ang spiritual na kalusugan. No. Ayun, ang pinakamahalaga, ang spiritual na kalusugan. Yun, tama yun. Pero ready na ho ba itong andas ho na kung saan ipoprosesyon po ito sa traslasyon na Sir Alex?
Nasa finishing touches na po ito, Kuya Ray. Nagtitiyak na lamang ang mga fabricator na yung mga pangamba na ito ay mahina, madaling mabasag, ay nag-undergo po ito ng durability test. Katulad ba ng mga ginagawa sa mga sasakyan para matiyak na hindi madaling mabasag kagaya ng pangamba ng marami na makakadisgrasya ito. Makapal-kapal po yung ating salamin. Ang tawag po rito ay tempered laminated. So kagaya ito ng mga ginagamit sa mga sasakyan. Sa mga sasakyan. Bulletproof. Kung ito po ay talagang mababasag, hindi ho ito maghihiwa-hiwalay. At ang magiging itsura ho nito ay parang mga butil ng mais na magkakadikit. Ganun ang mangyayari rito. Ayun. So walang inaasahan na pinsala, Sir Alex, sa tao? Kung sakali, hindi ma-injure, hindi masasaktan. Kung ang mga aksidente lang naman po ay mahataw ng katawang tao o di naman kayo mababato ng bote ng plastic, wala naman sigurong untoward incident. Liban na lamang kung ito ay hatawin ng maso o di naman kaya ay gagamitan ng mga matatalas o mga bakal, ibang usapan yun. Wala akong salamin na kayang tumagal kahit ito yung bulletproof glasses. Kapag binarilo yun, nababasag din yun, hindi lang na penetrate. So Sir Alex, hindi po pala bulletproof. Hindi po pala bulletproof yung salamin ng Andas. Minungkahi po ng ating mga konsultant sa bagay na to na hindi naman kinakailangan talagang maging bulletproof dahil sabi nila wala namang babaril sa ating mahal na senyor. Kumbaga, ang pinakamasama na lamang mangyayari dito ay kung may mga bumato ng panyo na may batong palaman. Pagka ganun nang nangyari, sabi nila, kaya nang i-withstand ng atin hong salamin. And actually, sinubukan ho ito bago ho ikabit yung salamin sa Andas. Sinubukan ho naming batuhin. At may reserba nga ho kaming salamin in case na mabasag. Mukhang hindi na ho gagamitin yung reserbang salamin na Kuya Ray. Matibay. Matibay naman po. So, binato ho ng malalakas na bato. Oo. Binato ng bato. Para matibay. Na torture test, ika nga. Ayun. So, pasado po ito, Sir Alex, Opo. Pero ito pong desisyon, Sir Alex, na lagyan to ng i-cover ito, palibutan to ng salamin. Ito ho ay napagkasundan mismo kasama na rin po yung mga ihos, Sir Alex? Opo. Yung buo pong procession committee at fiesta committee ng ating simbahan, maging ang mga opisyalo ng ating pamahalaan sa pambansa at sa lokal na pamahalaan, ay kinonsulta ho natin sa bagay na to. Mapaunawa ko lamang, Kuya Ray. Opo. Ang totoo ho niyan, ang talaga namang nakagista ng ating mga deboto noong araw, wala naman hong tao sa ibabaw ng Andas. Bukod tangi po ang ating mahal na senyor ang nasa ibabaw. Ito na lamang po yan nung panahon ng bagong milenyo na nagkaroon ho ng pagsampa sa Andas na ang layunin hindi umano ay para protektahan ng imahen dahil nga hindi na ganun katibay yung imahen. Pero alam nyo Kuya Ray, matapos ho ng kasama ho ako dyan sa sumasampa sa Andas. Matapos ho ng prosesyon, maaawa ho kayo sa imahen. Lahat po ng pawis namin, lahat po ng tubig nandun ho. So hindi na ho magandang amoy ng ating senyor. Pati ho minsan yung iba, may mga baon-baon ho kasi iba na mga tinapay, yung mga biskwit, ayun, nandun din ho yun. Langkit na. Kaya, at saka ang pinakamahirap po, Kuya, yung ating pong imahen, matanda na po yan. Nilalambitin na Minsan, pagka mahuhulog ho yung nakapalibot doon, alam niyo ho, ang nilalambitin na yung senyor nangyayari ho yun, sila pa pinoprotektahan ng senyor, hindi ho yung senyor pinoprotektahan nila. Talaga naman. In fairness naman Kuya sa ating mga deboto. Nito hong nakaraang Thanksgiving procession, noon hong bago ho magbagong taon, nagprosesyon ho kami ng imahe na nakasakay sa truck at may salamin. Wala pong sumampa sa truck.
Ayun. Kaya naman palang disiplinahin ng ating mga kababayan ng kanilang sarili. So, in fairness po sa mga deboto, ang sabi nga ho ng mga headline namin sa Ios del Nazareno, ang tunay na deboto sumusunod sa mga nilalabas sa alisantunin ng simbahan. Hindi ho yan pasaway. Tama. In fairness ho sa mga Ios natin, napagkaisaan po ito. At marami pong sinangguning mga eksperto bago ho ito naisagawa. Pero uulitin ko po, mga ate, mga kuya. Ang ultimo pong layunin kung bakit ho natin ito nilagay sa salamin. Para nga ho, hindi na kinakailangan yung napakaraming nakapalibot sa ibabaw niya. Yun hong mga alagad, inilagay ho natin mas mababa sa kanya, ang nakalabas na lamang po rito ay yung balikat at ulo para ho protektahan siya sa ibaba niya. Para wala na hong makalapit sa kanya. At wala na ho talagang, sinubukan hong tayuan ng mga Ios. Yun ang ibabaw ng andas ngayon, hindi ho kaya. Hindi na kaya. Wala hong makakatapak sa gilid ng salamin. Dahil nga ho, grabe na hong pagka Spider-Man ho yun, pagka nakakapit pa sila sa gilid ng salamin. No? So, medyo protektado na po ito. At ang pinakamaganda nito, kuya, dahil sa liwanag ng ilaw na nilagay ho namin dito. No, may ilaw ho ito at may mga gayak na ho ito katulad ng sa simbahan. Magiging tagalang-galang po at grandioso yung ating imahen. Hindi ho ito mag-aamoy pawis. Pagdating niyo ho ng simbahan, fresh pa rin. Presko pa rin. Presko si Senyor. Kami lang ho ng mga Ios, ang talagang dapat namang mapagod at mahirapan sa buong proseso. Matanong ko na lang din na kay Rhea at Sir Alex, ilan pong oras ang inaasahan ninyong magiging kasi tagal? Marami ngayon nang dadag sa Sir Alex, inaasahan po yan, mga more than 2 million ba? And in relation to that, yun nga, ilan deboto ang inaasahan nyo rin na dadayo para sa kapistahan ng mahal na poong itim na Nazareno? Opo. Yung pagbilang ho ng oras, ang nakagisnan na ho natin, ang pinakamabilis ng 2020, nung 16 hours ho yun. Ang pinakamatagal na ho, kung di ako nagkakamali, 2015 o 2016. That was 22 hours. No? So between 16 to 22 hours ho ang prosesyon. Pero yung andas ho na yun yung alam nating andas na naka-expose yung imahen at may magugulat ho kayo. Meron hong kumulang 70 hanggang 8 tao na nasa ibabaw ng andas sa nakaraan. Ngayon ho, yung andas ho na pinagawa natin, magaang po ito. Yung mga gulong ho na ginamit dito para bagang yung teknolohiya, yung gulong ng ating mga pagahe. Pagka tayo pong biyahe, hindi ho mabigat tulak. Lightweight. At hanggang maximum po ng 20 tao lamang ang pwedeng makasampa sa dalawang gilid. Meron din meron din tungtungan sa magkabilang gilid, Sir Alex. Meron po sa dalawang gilid para naman ho doon sa mga magbabato o mag-iitsa ng kanilang panyo o tuwalya, may sasalot, may magpapahid pa rin ho sa salamin. Yun ho naman yung nakagistan dyan Yun yung ating dikaryo sa likod ng Quiapo, nakalagay din ho naman sa salamin yan Sa salamin lang din ho ipinapahid ang mga panyo. Pero sa pagkakataong ito sa prosesyon, yung cross po natin sa likuran, nakalabas pa rin po, exposed pa rin po yun. So kung gusto ho mahawakan, pwede ho silang sumagpa sa likuran para ho dun makahawak. Walang part nung imahen ang naka-expose, Sir Alex, yun lang, krus. Yun lang pong krus. Yung pong mga hihila ho, Sir Alex, limitado ho ba ang bilang? Sa lubid. Sa lubid mismo. Okay. Yun pong ating lubid. Yung nakagista doon ating lubid, pagsalya, nandyan po lahat yan. Yung pasana, nandyan po lahat yan. Hindi ho nawala. Okay, nagsubok na ho kami ng lubid. Minimum ho, mga 50 meters yung haba ng isang lubid. Ang haba pala. Okay, 50 meters. Kung mga 100 tao ho, sa isang lubid, meron hong makakahila at given time. Kung dalawa ho yan, 200 mga tao ho ang naghihila ng lubid. Hindi ho man naman kayang tumagal ng buong proseso na nandun ka sa lubid. Bibigay yung katawan niya dahil siksikan ho kayo. Pero Sir Alex, balikan ko lang yung tagal nung traslasyon.
I understand, pinaigsi po yung ruta, hindi po yung dati. Pero bakit matagal pa rin yung inaasahan natin? Hindi po, yung pong ruta ng 2020 na tumawid ng Ayala Bridge, yun pa rin po ang susundin natin. Ayun. Opo, same po ng 2020. Ang nagbago ho, dati ho kasi nakagista natin, doon sa George Bridge, ang daanan, di po ba? Doon pong bago magpandemya, sa Ayala Bridge na ho tayo tumawid dahil sa pag-aaral po ng mga eksperto sa structural engineering, Ayala Bridge ang pinakabago at pinakamatibay na tulay. Correct. Ayan. So, any message pa rin po sa mga deboto ho natin? Sir Alex, paalala ho sa darating po na January 9. Go ahead po, please. Una po, ihingi kami ng tulong sa mga kasama po natin, sa mga kapatid sa media, kagaya ninyo, Kuya Ray, Ate Thea. No? Humihingi ho kami ng tulong sa inyo na mapaunawa ho na ang layunin ng simbahan na pagpapanumbalik sa nakagisnan, na bukod tanging ang imahin lamang ang nakikita, ay para po sa higit na nakakaraming kagalingan ng kapwa natin. Nung araw ho kasi ang nakikita mga deboto, hindi ho yung imahen. Ngayon, gusto ho natin, kahit ho nandun ka pa siguro 500 meters away, makikita mo ang imahen at isa. So sana humihingi ho kami ng tulong na mapaunawa. No? Yun ho mga magpupumilit pa rin na sumampa sa andas. Tama po si Colonel Ibay. Wala naman yung batas na nagsasabing bawal sumampa sa andas. So hindi yun naman talaga pwedeng arestuhin. Pero palagay ko po, dahil maraming ihos na nakapalibot po sa ating andas ngayon, yung pa lamang pong magsikap na lumangoy sa ulo ng mga ihos, hindi na ho nito makagawa. At pagdating ho ninyo dun sa ibabaw ng andas, hindi ho talaga kayo papayagan ng mga alagad na nakapalibot sa imahen na kayo ay makaakyat. Ayun. At sabi ko, gusto ko yung sinabi kanina ni Sir Alex na ang tunay na deboto ay disiplinado. Tama, oo. Saka irespeto naman natin yung kasagraduhan ng kapistahan. Saka mismong yung imahen ni Senyor Black Nazarene, Opo. Sir Alex, maraming salamat po, and siyempre tayo ho'y magkakitaan sa mga deboto ho natin sa darating po na January 9. Maraming salamat po. Ang marapat na magpasalamat. Mabuhay po kayo. God bless. God bless po sa inyo, sir. Si Sir Alex Irasga, mga kaibigan, advisor po ng Quiapo Church, kaugnay pa rin po nitong kapistahan ng pong itim na Nazareno. Abay, tama rin naman yun, Abay, irespeto naman natin yung imahe ng Black Nazarene, Tama rin yung yabang kasi nung mga nakalipas na mga prosesyon, Diyos mio, parang binugbog sarado na. Alam mo, tama rin itong commenter natin dito sa YouTube. Sabi niya, dati daw ang prosesyon, disiplinado lahat ng tao. Ngayon kasi parang puro pagyayabang na lang. Parang for the clout. Nandun ako nung pista, nandun ako, nakapahid ako sa andas. Saka pag yung mga ibang mga vlogger dyan, oy, nakarating ako dito sa taas ng andas, nakita nyo ako, guys. For the show na lang siya, hindi na talaga siya dahil yun yung nararamdaman mo sa iyo. Pananampalataya. Ayan. Abay, respeto ho natin. Saka tama yun, magdiwang ho tayo kasi dati parang lumalabas, puro malulungkot ng mga itsura, Oo, that's fresh. Parang buong punong-puno tayo ng pighati. At hindi naman to Holy Week, Oo, dapat ito'y kapiyastahan. Pag fiesta naman talaga dapat masaya. Ipagdiwang. Tama. Thank you. Salamat pa rin po kay Sir Alex Irasga mula po sa Quiapo Church sa Quiapo, Maynila. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. Ngayon pong, thank God, it's Friday! Oh my gosh, this is the first Friday of the year. First Friday of the week. Kaya dami na namang nagpunta sa Quiapo. Yan. Pilipinas ang oras, alas 4:32 ng hapon. RH Break Time. Balik tayo, Miss Dea, anong oras? Ganap ng alas 4:38. Yun! Alas 3. Mukhang naka-daylight saving time. At nagbabalik muli sa alas 3.
Yes. Ba parang nasa ano? Saan ba mas maaga sa atin? Oo nga. Anong bansa ba 'yon? Malaysia ba o ano? Ano ba? Singapore ba? Hindi, pantay-pantay lang. Pantay lang, di ba? Mukhang naka-DST ka. RH Break Time! Atin mo nang alamin mga kaibigan ng detalyeho ng mga report po sa programang Break Time. Maharlika Investment Fund pwedeng magamit sa pagtatayo daw po ng mga dagdag na infrastruktura para sa maayos na supply ng kuryente. Report mula kay RH12 Milky Rigunan. Milky. Rhea Tea, makatutulong ang Maharlika Investment Fund para makapagpatayo na mga kinakailang infrastruktura para matiyak ang maayos na supply ng kuryente sa bansa. Ito rekomendasyon ni House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng malawakang power outage sa Western Visayas na naapekto sa kabuhayan serbisyo ng mga negosyo. Ayon kay Romualdez, pwede ikonsidera ng Maharlika Investment Corporation na mag-invest sa National Grid Corporation of the Philippines. Paliwanag ni Romualdez, ang panukalang investment ay makatutulong para magkaroon ng sapat na kapital para ma-upgrade ang pasilidad at maging daan para bumaba din ang singil sa kuryente. Pinagpapaliwanag rin ni Romualdez ng Department of Energy maging ang NGCP sa nangyaring pagkawala ng serbisyo ng kuryente sa Panay Island at iba pang mga lugar sa Western Visayas. Nakaschedule sa January 11 ang hearing ng House Committee on Energy sa naganap na power outage sa Western Visayas at pangunahing pinagpapaliwanag ang DOE, NGCP at ang distribution utility na More Electric and Power Corporation. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala mga power suppliers sa Western Visayas na sanhi ng brownout dapat parusahan ayon kay Senator Cheese Escudero. Ang detalye ihatid sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Tea, kung meron mang dapat magpaliwanag at managot sa malawakang brownout sa Western Visayas ay ang mga power suppliers. Ito ang paniniwala ni Senador Francis Cheese Escudero. Kasunod ng panawagang investigasyon sa Senado sa nangyaring blackout sa Panay at Negros Island, itinuro ni Escudero ang Panay Energy Development Corporation o PEDC at PAM Conception Power Corporation o PCPC na magpaliwanag. Tinimok nito ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission upang pagpaliwanagin ng dalawang kumpanya dahil sa biglaang pagpalya ng operasyon ng kanilang mga planta. Nagtataka ang senador na ang PCPC ay umabot sa 4 na araw sa halip na 4 na oras lamang para makapag-resupply ng kuryente. Kung hindi umunong kapanipaniwala ang kanilang paliwanag ay dapat lang silang parusahan. Mahalagang matiyak na hindi na ito maulit muli dahil sa tindi ng epekto sa buhay at kabuhayan ng mga residente ng Western Visayas. Ang ibang mga senador ay ang Department of Energy, ERC at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pinagpapaliwanag sa malawakang brownout sa Panay at Negros Island provinces. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, PVRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala, Pangulong BBM isinulong daw ho ang kalinisan program sa mga barangay. Baka pwedeng ipatupad dyan, Mr. yung tapat mo, linis mo. Ayan. O, diba? Implementasyon maganda lang yun pala di ba? Oh. Ganyan pa rin naman yung mga slogan kaso hindi lang pala hindi lang napapatupad na maayos. Dapat higpitan kung ano yung tapat mo, walisin mo, linisin mo palagi. Tsaka aso mo, tali mo. Yun, saka wag aso, wag maging aso. Ano aso? Kasi kung saan sumijingle. Oo nga. O, diba? Napakapabaya. Dura-dura, tupra-tuprada pa. Saka yung wag magtapo ng basura pero may mga nakatambak na basura. Napakasusutil. Talaga naman Report mula sa Malacanang, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ms. Tea, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga barangay sa pamamahala at pag-unlada. Kaya naman sa pagdiriwang ng National Community Development Day, isinulong ng Pangulo ang mga gawaing pasisimulan sa barangay. Una rito ang Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o Kalinisan Program. Ayon sa Pangulo,
kailangan kumilos para gawing maaliwalas at malinis ang kapaligiran dahil hindi deserve ng mga Pilipino ang dugyot, mabaho at madilim na komunidad. Paalala ni Pangulong Marcos, ang mga ilog at dagat ay hindi basurahan at peligroso para sa mga yamang tubig ang basura, lalo na ang plastic. Pinatasan ng Presidente ang kaukulang mga ahensya na isama ang kalinisan sa performance guarantees ng mga lokal na pamahalaan, ang paggawad ng mas malaking premyo at insentibo sa mga LGU na kahanga-hanga ang mga nagawa sa kalinisan, ang pambansang paligsahan para sa gulayan sa barangay, paggamit ng motor vehicle users charge para sa pagpapailaw ng mga kalsada, pagpapaigting ng kampanya laban sa single-use plastic at ang pagtatakda ng regulasyon sa paggamit ng tarpaulin. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Ms. Let. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan sa programang Break Time ngayong Biyernes. RH Break Time. Mananatili daw pong loyal sa ating saligang batas ang Armed Forces of the Philippines at magiging professional ito sa pagseserbisyo sa publiko. Ito po ang sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay ng muling pag-ugong ng isyong destabilization plot laban sa BBM administration. Kaugnay po ito ng umano'y pag-withdraw ng suporta ng ilang retired military officials sa pamahalaan. Bukod dito ay tinawanan lamang ni Armed Forces spokesperson Colonel Medel Aguilar ang nasabing destabilization plot. Ayon po kay Aguilar, kung mayroong mang nagpahayag ng pagkontra sa gobyerno, ito anyay kalayaan sa pamahayag. Hahayaan na lamang daw ng AFP ang mga retiradong opisyal dahil sa hindi naman sila sakop ng militar at organisasyon. They are no longer covered by military justice system, military regulations. So let them speak. Hayaan na namin sila. But let me assure everybody that the Armed Forces of the Philippines is a solid organization. We follow the chain of command, we follow legal orders, and we are loyal to our constitution, to the flag, to the mission that we have to accomplish, that is to protect our people and ourselves. Ang tinig mga kaibigan ni Armed Forces spokesperson Colonel Medel Aguilar. Samantala, ipinag-utos ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. sa PNP Anti-Cybercrime Group na hanapin kung sino ang nasa likod ng post na nagpapakalat ng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, kinukumbinsi umano ng di pa pinangalan ng vlogger sina AFP Chief General Romeo Browner Jr. at General Acorda na mag-resign si Pangulong Marcos. Batay sa hawak na kopya ng PNP sa vlog na nakita sa YouTube, isa umanong dating general na ngayon ay vlogger ang nagpapakalat ng fake news. Giit ni Fajardo, walang katotohanan ang nasa vlog at kakasuhan ng PNP oras sa matukoy kung sino ang vlogger na ito. Sinabi rin ng opisyal na walang namomonitor ang PNP na destabilization pero patuloy ang validation nila katuwang ang AFP. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita. Yung malawakang brownout sa Western Visayas kasama na po ang Panay Island. Iimbestigan na raw po ng Kongreso sa January 11. Araw ng Thursday. Huwebes next week. Talaga naman no. So gigisahin dito yung mga opisyal. Mga opisyal. Enero naman, gisahan ng gisahan. Oo, gisahan ng gisa. Pwede bang lagyan ng ng soy sauce? Para namnanam. Talaga naman, no. Ano man nangyari dyan sa supply ng kuryente sa Panay Island? Kaya dapat na magpaliwanag dito ang mga taga-DOE at NGCP. Yun. RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:48 ng hapon. Ay, po, magandang hapon po sa mga nakatutok pa rin po sa programang Break Time, Miss Thea.
kumusta na kaya silang lahat? Bakit? Wala lang. Saka dapat nag-iingat tayo, ano ha? Oo naman. Abay, kaliwat kanan yung mga aksidente, ha? Eh, kasi nga, oo. Abay, hinahamon ng 2024, sabi nila, 2024, akin na to, this is mine. Oo nga eh, kaya lang siguro dapat nag-iingat pa rin po tayo, no ha? Lalo na ho yung mga bumabagtas sa mga kalsada, sa mga lansangan, mga motorista. Kahapon merong nadisgrasyang nagbabike dyan sa area ng Muntinlupa. Naku po. Talaga naman, no? Ano ba naman yan? Pero heto, ready na ba si Edwin? May sunog na naman? Saan ba yung sunog? Sa Valenzuela naman ba yan? Ano ba naman yan, no? Ha? Anong sanhi? Saan galing? No. Bakit? Ayan, talaga naman. Di ba naman ngayon yung, di ba, buwan ng sabi ko nga kanina pa na dapat gawin na lang fire prevention year. Totoo. Di ba? Buong taon na. Pag-iingat. Di ba yung pag-iingat pa rin? Kasi lalo na yung mga ganyan sakuna na marami kang madadamay na pamilya. Correct. Sa barangay Tanza 1, Navotas, yun, may sunog pala dyan. Residential area. Talaga naman, no. Ay, sana naman maapulayan ng mga pamatay sunog natin, RH Break Time! Sa atin pa rin po mga balita, Mr. ay binida ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naitalang 3.9% na inflation rate para sa buwan ng Disyembre taong 2023. Ito na ho ang pinakamababang inflation rate sa taong nakalipas 2023. Sa kanyang social media post, tiniyak po ng Pangulo ang patuloy na pagsikap ng pamahalaan para pagandahin ang kalagayan po ng ating ekonomiya. Ayon pa kay Pangulong BBM, sa pagpasok daw po ng bagong taong 2024 ay mas palalakasin pa ang mga programa sa sektor agrikultura. Samantala, nakatakdang bumisita ang Pangulo ng Indonesia sa Pilipinas sa darating na Martes, January 9. Ayon sa Department of Foreign Affairs at Malacanang, 3 araw na mananatili sa bansa si Pangulong Joko Widodo. Makikipagpulong naman si Widodo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa January 10, araw ng Miyerkules. Inaasahang mas pagtitibayin at palalawakin pa ng dalawang leader ang relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Matatandaan ang Indonesia ang unang bansang binisita ni Pangulong Marcos matapos itong manalo sa eleksyon. Samantala naman, welcome sa Department of Transportation o DOTR ang hirit ho ni House Speaker Martin Romualdez na investigasyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon po kay Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Andy Ortega, handa silang dumalo sa lahat ng hearing ng Kongreso tungkol sa PUV Modernization Program. Naniniwala po ang OTC na sa pamagitan ng congressional inquiry ay unti-unting magiging maayos ang lahat ng concern at ma-address naman o mareresolba ang lahat ng usapin tungkol dito. Samantala, magsusumite ng resolusyon sa Kamara si Iloilo 1st District Representative Janet Garin para imbestigahan ang nangyaring malawakang brownout sa Western Visayas. Sa resolusyon, pangunahing pinagpapaliwanag ang Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines bukod sa distribution utility ng More Electric and Power Corporation. Iginiit ni Garin dapat may pananagutan o mapanagot sa pagkawala ng serbisyo ng kuryente na perwisyo sa kabuhayan at negosyo ng mga residente roon. Lubang naapektuhan ng power outage ang kabuhayan ng mga residente lalo na ng maliliit na negosyante sa Guimaras Island, Iloilo, Antique, Aklan at Capiz. RH Break Time! Tutulungan naman ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol. Yan po sa may Ishikawa Prefecture at Toyama Prefecture noong January 1. Natasan na po ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdag ang Migrant Workers Office sa Osaka, Japan para magbigay ng ayuda sa mga kababayan nating Pinoy na naapektuhan ng malakas na lindol. Abot umano sa may 1,000 ang mga Pinoy sa dalawang prefecture kung saan higit sa 400 dito ay nasa Ishikawa habang nasa 700 naman ang nasa Toyama.
Wala namang napaulat na nasaktan sa mga Pinoy sa tumamang magnitude. Ito, 7.6 naman to. So naglalaro sa 7.5 and 7.6 magnitude na lindor sa Japan. Sa iba pang balita, bagaman bumagal ang inflation sa bansa noong Disyembre, na itala naman ng Pilipinas ang pinakamabilis na inflation sa presyo ng bigas sa loob ng 14 na taon. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, bumilis ang rice inflation sa 19.6% noong Disyembre 2023 mula sa 15.8% noong Nobyembre ng kaparehong taon. Ayon kay Mapa, ito ang pinakamabilis na inflation sa bigas mula March 2009, kung kailan pumalo ang rice inflation sa 22.9%. Sa datos ng PSA, na itala ang average national price ng regular milled rice noong Disyembre sa 48.50 pesos kada kilo mula sa 46.73 pesos noong Nobyembre. Para naman sa well-milled rice, na itala ang presyo nito sa 53.82 pesos kada kilo noong Disyembre, na mas mataas naman sa 51.99 pesos kada kilo noong Nobyembre. Kung titingnan ang datos sa loob ng isang taon, tumaas ang presyo ng bigas sa halos 10 piso dahil naitala ang presyo nito sa 43.98 pesos ang kada kilo noong Disyembre 2022. RH Break Time. Samantala naman, ito na, Pinasok daw po ng 4 na mga hold-upper ang isang outlet ng sikat na delivery company sa Barangay Santa Maria sa Calauag, Quezon Province. Ayon po sa investigasyon, hindi na nakapalag ang 5 empleyado ng JNT dahil armado ang mga hold-upper. Napawang may mga takip ang mga mukha. Tinangay din ng mga hold-upper ang caliber 9mm pistol ng kanilang security guard. Ganun talaga naman, ang lalakas naman ng loob, kasi armado, armado yung mga suspect. Ito kaya ang armas yun? Baka naman baril-barilan. Pero diba? Kahit naman na baril-barilan, di ba? Hindi ko rin isusugal ang buhay ko para dyan, di ba? Unless, inside job yan. Pero bang ganong angulo yan? Wala pa naman ganong nakikita ang angulo, Miss Thea. Nakuha ho ng mga hold-upper ang aabot sa may 800,000 pesos. Na gagamitin sana nga sa remittance ng mga padala. Samantala, wala pa impormasyon ng mga pulis sa pagkakilanlan sa mga suspect na tumakas gamit ang isang kotse na kulay gray. Ayun, talaga naman. Lakas ang loob, Nakachemp, di ba nung isang araw ba yun? Yung ano ba yun? Yung parang termite? Termite gang naman. Naghukay naman sila. Sa Peria. Talaga naman, nauso mga nakawan ngayon, Bagong taon, magbagong buhay na kayo. Nagbagong buhay na nga sila. Mas masama na sila. Nagnanakaw na sila, Miss Thea, Diyos mio. Huwag naman sana, Sabay mamuhay naman tayo ng tapat, saka punong-puno ng ambisyon sa buhay sa mas mabuting paraan. Yun. At pumalo na nga sa 600 katao ang mga napuruhan ng paputok ilang araw makalipas ang bagong taon. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, ito'y dahil nadagdagan pa ng 15 ang mga bagong kaso ng nasugatan. 11 rito ay fireworks-related injuries habang 4 ang tinamaan ng ligaw na bala. Sa datos pa ng Department of Health, isang 44 anyos na lalaki na nauna ng naitala na nasugatan dahil sa paputok mula sa Ilocos Region ay nasawi na rin, kung kaya't 2 na ang kumpirmadong namatay. Samantala, 4 naman ang bagong naitalang tinamaan ng ligaw na bala. Ayun lang, talaga marami pa rin matitigas ang ulo. Nako. RH Break Time. Ayun, nako, bababay na tayo, Miss Thea. And just like that. Diba? Kasi ngayon ay Biyernes. Thank God it's Friday. Kumusta na kayo? Paano nyo Kamusta yung mga traffic sa mga lugar-lugar ninyo? Ang dami na nga yung mga sasakyan uli. Medyo dumami-dami na ba? Back to normal. Back to normal na sa'yo. Back to normal traffic na. Oo. Sa akin medyo may kabilisan pa mabubulaga ka. Paglabas mo pa lang ng puno na agad. Subdivision, puno na kagad ng kalsada. Talaga naman. Ako, lalo na next week. Kasi yung ibang mga private schools, next week pa lang ang balikan ng kanilang mga eskwela. Kaya
magbaon po tayo ng maraming pangunawa at pasensya sa mga darating pang mga araw na mabibigat ang daloy ng trapiko. Saka may pangwalwal ba ngayong Thank God It's Friday? Parang wala, naubos nung... Wala eh. Awanan. Naubos, kaya tahimik. Naibusan, sabi ni Sir Els Bartolome, naibusan. Naibusan, oo. So sa next year uli. Oo. Sa akin sa siguro babawi. Talaga naman, no. Saka wala pang holiday ngayon. Wala ngang long weekend ngayong January. Sa January 9 na holiday. Sa Maynila lang. Diba? Ayaw nga pala, Maynila lang pala yun. Talaga not for everybody. Kung pupunta kayo Maynila, holiday. Kung lalabas kayo ng Maynila, hindi holiday. Ang susunod pa lang na long weekend natin sa March. Talaga. Holy Week na yun. Ba't palagi nakaprogram sa isip natin mga long weekend? Kasi masarap magbakasyon. Ganun ba yun? Kapag kasi simula lang ng taon, bakasyon ka agad? Nag-file nga ako agad na leave. Pero magandang mindset din yan. Kasi naman, looking forward for something. Laging fresh ang isipan. Pero at the same time, iisipin natin ng magandang buhay ngayong 2024. Lalo na yung mga tumataya sa loto. Gaganda ang buhay kung pinaghihirapan at pinagsusumikapan. Nagsisikap din naman daw yung mga pumipila sa mga loto outlet. Pagsusumikap ba? Oo, din naman. Diba? Nakatayo naman sila doon, di ba? Nagtsatsaga ka magantay ng draw. Ayan. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa programang Break Time. Minus po sila kay Mayor Deo Macalma. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy weekend! Yoo-hoo! Thank God it's Friday! Pilipinas ang oras, alas 5:01 ng hapon.